Kumakain ka ba nito? Hito kung tawagan sa amin. Isa akong Bicolano kaya hindi bago sa akin ang ganitong luto at ganitong isda. Regular na may nagtitinda nito sa amin. Tsaka pala, 120 yung kilo nito. Kung tutuusin, mas mura pa nga siya sa tilapia. Pero malimit na may bumibili kasi yung iba ayaw kasi malansa. Yung iba naman masyadong madulas daw. Pero simple lang, lagyan mo ng suka, asin at harina, okay na, wala ka ng problema. Dalawang partikular na luto yung alam ko dito, inihaw at adobo sa gata na may toyo. Siyempre, matik, maraming sili. Maraming nagbenta ng inihaw nito dito sa amin. Kung hindi pang ulam, malamang pampulutan. 180 to 220, depende sa laki. Yan ang presyo ng binibentang inihaw ng hito dito sa amin. Malamang tatanong kayo para saan daw yung harina. Pampalis daw ng dulas, sabi ng ginang. Kaya sinubukan ko naman. Ayun, nalis nga naman. Latag ng luya, pero kunting ayos ng camera. Para mas maganda yung kuha at mas masarap yung timpla. Yan, mas malinaw na. Latag ulit. Yan yung mga gagamitin nating aromatics. Malamang alam mo na yan. Basic na sangkap. Luya, sibuyas, bawang, sili. Ang ganda sana kung ito ang kuha na aking dadatnan. Pero, ito yung kinahinatnan. Malamang sa susunod na lang. Kaya binalik ko na lahat ng aromatics na gagamitin para atin ang magayat. Unang ang sinibak, ating sibuyas. Medyo mura siya ngayon, 20 lang, 1/4. Dinamihan ko ng kuha para sigurado mas masarap ang mga luto natin dito. Binilisan ko na rin, baka ikaw ay mabagot. Siyempre yung bawang natin. 8 piraso lang ata yung ginamit ko dyan. Sibuyas lang kasi yung nabili ko at hindi ako nakabili ng bawang. Typical na proseso ng pagbabalat, durog muna bago babalatan. Siyempre yung pampalis na lansa, luya, ginger daw kung sa Ingles. Madaming luya ngayon nilagay ko dyan para siguradong maalis talaga yung lansa. Ginayat ko lang ng pahaba at manipis para siguradong kakatas. Pero kung meron kang blender, mas maganda kung gagawa ka ng ginger paste. Siyempre yung sili. Sabi nga nila, para may sipa. Yung gumuguhit yung anghang kada lunok, yun ang ating hanap. Siguradong tataob ang bagong saing na kanin. Siyempre, di mawawala. Tanlad. Sigurado, masasarap yung sabaw na may gata. Tapos nang gayatin lahat ng aromatics. Malamang sa malamang oras ng isa lang ang kawali sa kalan. Lagyan ng mantika. Lana sa amin yan. Isa lang yung luya. Antayin mo lang na mag-brown. Isunod mo na yung bawang at sibuyas. Ganun din. Antayin mo kumatas. Haluin. Typical lagisa. Pagkatapos niyan, pwede mo nang ilagay bilog o durog na paminta. Nasa sayon. Ako, ginamit ko durog para mas mangamoy at mas lumasa. Naglagay na rin ako ng laurel para mas mabango. At siguradong isusunod ko dito ang sili. Ganito ako mag-isa. Konting halo pa at nilagay ko na yung pantat. Pantat ang tawag dito sa Pangasinan, Cebu at Iloilo. Catfish nga sa Ingles. Hito naman dito sa Bicol. Mas mainam kung dito pa lang ay haluin mo na habang medyo matigas pa yung isda at hindi pa durog. Haluin mo lang hanggang sa magmantika. Mataba nga pala ang isdang ito kaya sigurado mas dadami yung mantika. Antayin mo lang na maging ganito yung itsura. Kapag brownish na, pwede mo nang ilagay ang pangalawang gata. Nilagyan ko na rin pala ng toyo yan, di ko lang napakita kaya ganyan na yung naging kulay niya. 2 nyug yung ginamit ko dyan, hinayaan ko lang kumulo hanggang sa maging ganito yung itsura. At matapos nga ang 10 minuto, nilagay ko na rin yung tanlad. Sakto yun 10 minuto. At hinayaan ko lang kumulo ulit hanggang sa maging ganito yung itsura niya. Tapos niyan, naglagay ulit ako ng unang gata. Di ko na rin nga masyadong hinalo ng hinalo at alam kong malambot na yung isda. Kaya ganito na lang yung paghalo nito. Kung tawagin sa amin, taw-taw. Iniiwasan ko lang na magbubo yung gata para syempre mas maganda yung texture ng sabaw. At kapag kumulo na ulit, ganito na yung itsura niya yan. Pwede na siyang ihain. Pero yung iba, mas masarap daw yung medyo nagmamantika nito. So ito na yung magiging itsura niya. Kain po tayo. Tara, makakan kita. Kung nakaabot ka igdi, salamat sa pagdalan.